Mga kapatid, nais kong basahin ang aklat ng Salmo dito sa 144 verse 8. Sila'y mga sinungaling, sumusumpa silang magsasabi ng katotohanan, ngunit sila'y nagsisinungaling. Alam niyo po sa ganitong mga pangungusap po sa mga kasulatan, tandaan po natin, may kahihinatnan po talaga ang taong sinungaling. Parurusahan niya ng Diyos. Kaya tayo po na mga naliliwanagan, matakot po tayo sa Diyos. At huwag po tayong kokontra sa mga nagsasabi ng katotohanan. Katulad po nito, isang nagko-comment na kumokontra sa katotohanan. Maaring ang kanyang espiritu ay may kasinungalingan. Basahin natin ang kanyang komento para maituwid natin nang sakali mailigtas niya ang kanyang kaluluwa. Pero kung magiging matigas pa rin ang kanyang ulo, bahala na po ang Diyos sa mga taong ang espiritu nila'y hindi marunong sumunod o umunawa sa mga salita ng Diyos. Basahin natin. Ito ang sabi niya sa kanyang mga komento. Brother Owen, malaking kasinungalingan ang pinagsasabi mo na walang lugar o simbahan o church building na pinagdadausan ng pagsamba noong nagkatawang tao ang ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po, sa ganitong mga taong nagpaparatang kaagad na hindi naman niya dapat sabihin yun. Sapagkat tayo naman po ay nagpapaliwanag, ibinabase natin sa kasulatan. Ngayon, yung kanyang paratang, nagbigay siya ng talata. Yun daw ang katibayan. So basahin natin yung sinasabi niya na ito ang katibayan. Mateo 21:12 hanggang 17. Ay di basahin natin? Baka nga tama siya. Ngayon, kung mali ang kanyang unawa, maaring siya nagsisinungaling. Kaya basahin natin yung kanyang unawa sa ibinigay niyang talata. Ito ang sabi. Nagalit si Jesus. So malinaw po mayroong siyang sinabing nagalit si Jesus. Pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa na mga namamalit ng salapi at ang mga upuan na mga nagtitinda ng kalapati. Sabi niya, sinabi ng kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong lungga ng mga magnanakaw. O ngayon, i-analyze natin ang sitwasyong ito. Ito ang kanyang ibinigay na talata, na kung saan ang kanyang pag-unawa, yung salitang pumasok si Jesus sa templo, talagang nasa templo nga baga? Imagine po ninyo na kung saan si Jesus ay, anong ginawa ni Jesus? Nagalit. Ibig sabihin, nasa loob siya ng templo. Yun ang kanyang unawa. At doon sa loob ng templo, may nagtitinda. Aba, pwede bang ganun? Sa loob ng templo ay pumasok si Jesus at mayroong nagtitinda? Ano yung pinagtitinda doon? Ang sabi niya, yan. Pinagtataob ang mga mesa. Yung mga namamalit ng salapi. Ganyan po ba? O ngayon, basahin nga natin sa English, baka hindi niya naiintindihan itong kanyang binabasa. Matthew 21:12. Ito po yung kanyang talata na kanyang ibinigay. Kaya babasahin lang natin sa English para magkaroon tayo ng idea. Sinasabi niya sa loob ng templo. Pero ang sinabi dito ni Mateo sa kanyang mga sulat, Jesus went into the temple courtyard. So malinaw po, hindi po doon sa loob. Doon lang po sa courtyard. Kaya nga po, pag hindi ito kayang unawain ng mga taong walang pangunawang espiritual, maililigaw sila. Yun po ang ikapapahamak ng mga taong walang unawa sa mga salita ng Diyos. Kaya bumabasa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Kasi yung kanyang ibinigay na salin ay ito po yun. Yan, pumasok nga naman si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo. Yung ba'y sa loob o sa labas? Yung courtyard, yung labas ng templo po yun. Anong ginawa ni Jesus? At ginulo niya ang mga dulang na mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Ituloy pa natin. At sinabi niya sa kanila,
nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, dadapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Yung kanyang version na binasa ay magnanakaw. So puntahan natin yung version na yon. Sa Tagalog, ang Biblia, yung version po na kanyang binasa. So basahin din natin. Sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa niya itong yungib ng mga magnanakaw. Tanong ko po sa kanya, nakapanalangin ba si Jesus sa templong iyan? Pero yung mga tao doon, anong ginawa? Yan, nagtitinda. Ginawang palengke, pamilihan ang templo. Kaya hindi ito nakakaunawa. Paano nga makakapanalangin si Jesus sa templong iyan? Kahit paalisin niya ni Jesus, siyempre yung mga namamahala doon, mga Pariseo, pinababalik yun. Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya mananalangin din yan. Alam na ni Jesus na matitigas ang ulo. Anong ginawa ni Jesus? Para ipakita ko sa iyo, hindi diyan nananalangin si Jesus. Ipapakita ko sa iyo para malaman mo saan pumupunta si Jesus para manalangin. Yung sinasabi mo na yan, no? Sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ay tama nga naman. Pero ang ginawa mo, yan. Ang pagkaintindi ninyo sa bagay na yan, ay katulad siguro ngayon, laganap na sa bawat iglesia ngayon, ganyan ang ginagawa. Ginagawang negosyo, ginagawang palengke, ang mga iglesia sa panahon natin ngayon. Kaya hindi yan nalalayo. Nakita po ninyo? Paano ka pa makakasamba kung ang inyong relihiyon o sekta ay puro ganyan din ang ginagawa ninyo? Ginawa niyong lungga ng magnanakaw. Yan. Yung lalo-lalo na siguro diyan yung namumuno sa inyong, ewan ko na kung sino yon. Hindi na ako magsasalita. Kayo na ho nakakaalam. Tingnan niyo si Jesus. Saan siya nananalangin? Dahil ginawa nga ninyong yungib ng magnanakaw yung bahay panalanginan. Kaya ganito na lang po ang ating Panginoong Kristo. Di kayo na naawa nung siya nagkatawang tao. Wala siyang matuluyan. Basahin natin yon. Nakakaawa naman po kayo. Hindi kayo nakakaunawa. Si Jesus na nga ay para pumunta diyan. Tinuturuan kayo para sumamba. Binigyan kayo ng lugar na para matutong lumapit sa Diyos. Pero ginawa ninyong yungib na magnanakaw. Maging sa panahon natin ngayon, ganyan din ang nangyayari. Tingnan niyo si Jesus. Anong sabi niya? Mga kapatid, basahin po natin dito sa Lucas 9:58 para matauhan lang po itong mga taong wala sa katotohanan talaga sila. Pero ako sinasabi ko, yung naranasan ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao. Basahin natin. At sinabi sa kaniya ni Jesus, may mga lungga ang mga sura at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Dadapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Basahin natin sa ibang salin. Pero sinagot siya ni Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan. Nakita po ninyo? Hindi na kayo naawa sa ating Panginoong Kristo maging sa panahon ngayon. Kaya hindi na po mananahan sa bawat simbahan o kapilya na inyong itinatayo. Kasi nga po, ginawa ninyong lungib ng magnanakaw. Ano? Kasi nga po, hindi kayo nakakaunawa, hindi nyo alam ang pamaraan at utos ng Diyos. Kaya ganito na lang po ang ating Panginoong Kristo. Hindi na nalangin diyan sa templo na ipinagawa. Diba? Ipinagawa ito sa panahon ni Haring Solomon, ngunit ay nagiba at nagpatayo uli ng ikalawang templo, pero nasira ito nung panahon niya. Kaya sinabi ni Jesus, sa bawat magkapatong na bato, yan ay guguho. Kaya naguho yun. Tapos magpapagawa pa sila ngayon, ng panahon natin ngayon, yung third temple. Hindi na po yan. Kasi nga po, ang hindi na yung pananahanan ng Panginoong Hesus sapagkat hindi na sa literal, kundi sa mga taong sasampalataya at susunod, doon mananahan ang Kristo. Ngayon, puntahan muna natin yon. Para malaman lang nito, nagtatanong sa atin, hindi siya nakapanalangin sa dito sa nasabi mong templo, pumasok. Hindi po pumasok. Pumunta lang po siya para ipagtauban ang mga namimili. Ngayon, puntahan muna natin si Jesus kung saan siya nanalangin. Hindi dyan. Kaibigan, nakapanalangin ba siya? Hindi naman nakapanalangin dyan si Jesus. Yung sinasabi mo, puntahan natin. Saan nanalangin si Jesus?
Ito po, basahin natin sa banal na kasulatan. Mga kapatid, basahin natin dito sa Lucas 22:39 para lang maintindihan ng mga taong ang ginawa ng panahon ng ating Panginoong Kristo, hindi nga siya nakapanalangin doon. Kaya ito ang pinuntahan ng ating Panginoong Kristo. At siya lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga olibo at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. So malinaw po ba? Nakita po ninyo, nagpunta doon sa bundok ng mga olibo, doon siya nanalangin. Bumasa tayo sa ibang mga talata. Mateo 26:36, nang magkagayoy dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin. Basahin natin sa ibang salin. Pagkatapos pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Getsemani, pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, maupo muna kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin. Nakita po ninyo? Saan po nananalangin siya? Doon sa bundok ng olibo na tinatawag na Getsemani. Kayo, ang isipan ninyo, diyan ba nanalangin si Jesus? Hindi na nga diyan makakasamba si Jesus kasi nga ginawang yungib na magnanakaw. Yan, sinabi po nga nasa iyong mga ibinigay na talata, paano siya mananalangin siya sa templong iyan? Paano siya papasok diyan? Yan, pagpasok pa lang nga niya, yung sinasabi mo, ay punong-puno ng mga magtitinda. Panoorin mo ang bidyong ito, itong video clips. Ganyan-ganyan ang nangyari sa panahon ng ating Panginoong Kristo na kung saan pumunta o pumasok, so yung sinasabi mo, doon sa courtyard. Hindi pa doon sa pinakaloob ng templo. Kung imagine mo yan, katulad niyan, kung nasa loob ng templo, nagtitinda sila. Ayan nga, pinaghahagupit na nga ng Panginoon Jesus. Kung imagine mo ang ginagawa, nasa courtyard, pinagtabo yan lahat ng mga nagtitinda, nagpapalit ng salapi, yung sinasabi mo. Huwag ka nang humatol. Magtanong ka lang sa channel na ito, matutulungan ka pa namin sa paglago mo sa paraang espiritual at lumago ka sa pananampalataya nang sa ganon, ikaw ang mapapahamak sa ginagawa mong iyan. Yung sinasabing mong ako'y may kasinungalingan, nako, ikaw po ang kawawa diyan. Ito pa, ituloy ko pa ang iyong mga komento sa akin. Ano sabi mo pa? Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Purihin ang anak ni David. Yan tanong ko ba sa iyo, nasa loob ba siya ng templo? Pagpatuloy pa natin ang iyong mga komento. Brother Owen, sana ipangaral mo ang katotohanan. Totoo namang katotohanan mga sinasabi ko kasi binasa ko naman po sa kasulatan. Tuloy pa natin. Brother Owen, bakit ayaw mong ipangaral ang church building o bahay dalanginan? Bakit tinatanggi mo na mayroong bahay dalanginan noong nagkatawang tao si Jesucristo? Yan, katulad niyan. Hindi ko naman sinabi yan. Hindi ko yung sinalita. Kayo ang nagdadagdag. Paratangan ako na mali ang aking sinasabi. Ibig sabihin, para lang kayo ay pansinin ng mga tao na kayo ang tama, kahit hindi ko sinasabi, kasi ang nasa isip ninyo, pamalianan ako. Sino ba mapapahamak? Kayo din. Anong sabi ng salita ng Diyos? Kaya binasa ko ito sa iyo kanina. Kayong mga sinungaling, ano kaya ang ipaparusa ng Diyos sa inyo? Tapos sinasabi nyo na sa katotohanan kayo? Ito gusto kong unawain mo rin ito. Sila'y mga sinungaling. Sumusumpa silang magsasabi ng katotohanan, ngunit sila'y nagsisinungaling. Yan ba ang inyong katotohanan kung kayo nasa katotohanan? Hindi ko naman binanggit yan. Wala naman akong salitang ganyan. Kayo na ang nagdadagdag niyan. Kayo ang mapaparusahan ng Diyos. Kasi nga po, bilang ako na wala nang ginawa sa inyo, hindi naman ko kayo ginawa ng masama. Nagpapaliwanag ako, nagbabasa ako.
Puro na lang kayo paratang. Hindi na kayo nahiya sa inyong sarili. Parang ganito pa rin po ang sinasabi dito sa aklat ng Salmo 12:2. Nagsisinungaling sila sa kanilang kapwa. Nambobola sila para makapandaya ng iba. Sana wag po ikaw ganito. Kasi may panahon ka na para magsisi. Kasi narito ka, nanonood ka, nakikinig ka, pero huwag ka naman magparatang. Magtanong ka kung nga ay may mga bagay akong maling sinabi. Pero kung kayo'y bumabati ko sa akin, ano ba yung nagawa kong mali? Ano ba yung nagawa kong kasalanan? Dahil binasa ko naman po lahat ang mga pinagsasabi ko. Katulad po ninyo, hindi nyo nauunawaan ang mga bagay na pinagsasabi ninyo. Katulad nito, ipinaparatang mo yan sa akin. Katulad ng talatang ito na ibinigay mo sa akin. Ay nung ating binasa, wala pala sa loob ng templo. Naroon pala doon sa courtyard. Kung i-imagine mo nga naman na kung ang paninda mo nasa loob lahat ng templo, doon sa pinaka-templo talaga, no? Hindi courtyard. Kaya nga lumabas ang mga pariseo, di ba? Doon sa pinakaloob ng templo, hindi mo na panood yung video clips. Naroon sa loob ng templo ang mga pariseo lumabas dahil sa ginagawa ni Jesus na pinagtatabuyan ang mga manininda doon. Yung mga nagtitinda doon na mga kalapati, na mga hayop, na mga nagpapalit ng mga pera, di ba? Ginawang yungib o lungga ng mga magnanakaw. Kung ganyan ang inyong iglesia, hindi mo napapansin. Sino ba kaya sasamba? Sino ba dyan mananalangin? Kaya si Jesus, kinaugalingan niya na manalangin doon sa bundok ng Olibo para turuan din ang mga kanyang mga alagad doon sumamba, doon manalangin dahil nga ginawang yungib na magnanakaw yung templo. Naintindihan mo na, kaibigan? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, salamat kayo nakakaunawa. Huwag kayong kokontra sa nagsasabi ng katotohanan. Sa halip, unawain ninyo. Pero tayo lahat dito sa ating mga ginagawa natin ito para matulungan tayo, magkaisa tayo. Kasi ito ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga sulat para hindi tayo magkamali. So, iwanan na natin muna si kaibigan. Ito umana ang payo ko sa kapatid ko sa pananampalataya. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Basahin natin. Hebreo 10:25. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong malapit na ang huling araw. Nakita po ninyo? Malapit na yung huling araw pero wala pa tayo sa huling araw. Kasi yung huling araw, mas matindi po yun. Kasi na yun ang pagsapit ng kapighatian, 7 taong kapighatian. Na kung saan mararanasan ng mga taong hindi mananampalataya, hindi sumusunod sa Diyos, makakaranas sila ng matinding galit at puot ng Diyos. Doon lahat ibubuhos yung salot na galit ng Diyos sa mga taong hindi marunong kumilala sa Kanya, na hindi marunong sumunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kawaawa. Kaya mga kapatid, narito po ako para sa inyo. Huwag natin pabayaan ang pagtitipong ito. Kung hindi man ako nakarating sa inyong mga tahanan, kaya narito yung channel para maka-reach out, makarating sa inyo ay mabubuting balita, mga aral at turo ni Kristo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-subscribe kayo. Kung ayaw naman ninyo, di huwag po. Hindi lang po kayo maa-update sa bawat pag-upload natin ng mga videos. Kaya nga po, nalalapit na yung huling araw, manatili tayo kung may panahon kayo, kung busy kayo sa inyong trabaho, kahit 1 oras umupo kayo, magpahinga at makinig ng mga aral at turo ni Kristo. Kaysa sa mga taong ganito na puro na lang batikos, puro nang walang ginawa, ang kanilang mga ginagawa ay puro na lang magbigay ng mga paratang na kung saan wala naman silang ebidensya. Kaya nga po tayo sumasagot sa inyong mga tanong para ilinaw po sa inyo. Hindi para kayo ipahiya. Pero binabaliktad ninyo ang sitwasyon na ako ang inyong ipinapahiya. Buti na lang ang aking kalooban ay mapagmahal pa rin sa mga ganitong tao. Masarap turuan ng Diyos na ang ating puso'y huwag magkaroon ng
Huwag manakit o lumaban sa mga taong tulad ng mga ganito na nagpaparatang ng kasinungalingan. Buti lang na nasabi ko ito para mahango ka sa kapahamakan. Basahin ko lang ito para sa iyo, kaibigan. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Babasahin ko lang ito para sa iyo para maintindihan mo nang sa ganon, kasi ikapapahamak mo yan. Kung wala akong ganitong aral, hindi ko ito sasabihin sa iyo. Anong sabi ng salita ng Diyos? Gusto kong basahin ito sa iyo, no, kaibigan, para narito ako para ikaw ay abutin sa iyong maling unawa. Ang sabi po dito sa mga sulat ni Judas 1:23, tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Alam mo kaibigan, kaya binasa ko ito sa iyo, no? Ayaw kong mapahamak ang iyong kaluluwa. Tinutulungan kita para maiyahong ka o mailigtas ka sa tiyak na kaparusahan. Sinasabi ko sa iyo, kaibigan, tumulong ka na lang na magsalita ng katotohanan. Huwag ka nang bumatikos. Hindi ako bumapatikos kasi pinapaunawa ko yung mga bagay na maling diwa. Kaya yung mga taong sumasalungat sa katotohanan, iyan ang mapapahamak. Pero ngayon, may pag-asa pa tayo. Kaya dito tayo nagtutulungan para mailigtas tayo sa tiyak na kaparusahan. Kung hindi, ay katulad mo, itong layunin ng Diyos para sa ganitong programa, maabot namin yung mga taong kumukontra sa katotohanan na ngayon para hindi ka mapahamak. Ngayon, kung magpapatuloy ka, kaibigan, sa iyong ginagawa, wala na ako magagawa. Maaring ito na ang last na response ko sa iyo. Pero kung lulobin pa rin ng Panginoon at matigas pa rin ang ulo mo, magtsatsaga pa rin ako para sa iyo. Pero kung ayaw na ng Panginoon na ikaw ay iligtas, siya na ang bahala para sa iyo. Kasi ayaw mong sumunod sa katotohanan. Huwag mong akalaing nasa katotohanan ka. Pero ang iyo namang ginagawa ay puro batikos. Yung sinasabi mo malaking kasinungalingan, nasaan yung malaking kasinungalingan? Napakaganda ng mga paliwanag, kinuha natin sa banal na kasulatan para ipaintindi lang sa iyo. Paano mananalangin si Jesus kung yung bahay panalanginan ay punong-puno ng mga paninda? Di ba? Kung sa panahon natin ngayon, ganyan ang ginagawa. Kaya ako, wala akong pinupunta ngayong iglesia. Bakit? Puro ganun na lang eh. Pagpunta mo, may envelope. Kailangan mag-tithes ka, mag-offering. Ganun ba yun? Ginawang negosyo sa halip na makinig ka na mga aral at turo. Di ba't yun ang dapat gawin na mga pagtitipon? Ikaw ay makikinig ng mga aral at turo ni Kristo at yung magtuturo, alam yung pamaraan at turo ni Kristo. Nakita po ninyo? Kaya dito sa ating channel, ito ang ginagawa natin. Gusto kong ulitin ito sa iyo para makiisa ka sa bawat ginagawa natin sa programang ito. Ang sabi po dito, Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon. Kaya siguro yung iba, umaalis dito, nakikita ko po. Kasi sa ginagawa nyong iyan, sa halip na makatulong kayo, kasi yung mahihina sa pananampalataya, alis na ako dyan, mag-unsubscribe na ako. Kasi hindi naman maganda ang inyong mga turo. Kasi nakaka-apekto rin po ang inyong mga komento na kung saan sa halip na makatulong kayo, yun, pinagtatabo yan ng makinig ng katotohanan. Umaalis. Okay lang naman ho. Kahit wala ho mag-subscribe sa channel na ito, ay hindi naman ho ako mawawalan. Nakita po niyo. Kaya kaibigan, magbago-bago ka ng espiritu. Espiritu ng katotohanan, may espiritu ka ng pag-ibig. Ganyan ba ang nananahan sa iyo ang espiritu? Dapat pinananahanan ka nga ng espiritu. Ano ba yung nananahan sa atin? Basahin mo kung ito nga nananahan sa iyo. Kapag hindi ito nananahan sa iyo, wala sa iyo ang espiritu ng Diyos. Basahin ko ito sa iyo, kaibigan, no? Kasi para maintindihan mo, kung talagang ikaw ay ginagabayan ng santong espiritu, dapat meron kang espiritu na naturuan. Naturuan ba yung espiritu? Sabi po dito sa Galatia 5:22, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, katapatan.
Ikaw ba may pag-ibig? Tapos sasabihin mo ako, malaking kasinungalingan? Ang nagsasalita niyan, dapat hindi nanggaling sa iyong labi. Ang nagsasalita dapat galing sa salita ng Diyos. Hindi dapat lumabas sa iyong mga labi ang mga ganitong bagay kasi kung may pag-ibig ka, hindi mo yan babanggitin. Nagagala ka kung may nangangaral ng katotohanan. May kapayapaan ka, maaring wala kang kapayapaan. Bakit mo ako tatagtaran ng komento ng mga kasinungalingan? Ibig sabihin, wala kang kapayapaan. Wala kang pagtitiis. Wala kang kabutihan sa iyong puso. Bakit? Puro na lang batikos ang ginagawa mo sa aking channel. Kung magandang loob mo, sabi doon, kagandahang loob. Tapat ka ba sa Diyos? May katapatan ka ba? Tuloy pa natin. Meron ka bang kahinahunan at pagpipigil sa sarili? Katulad dito, bago ka magsalita, pigilin mo muna ang sarili mo na magsalita ng ganyang bagay. Ito pa, ituloy natin. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Nakita po ninyo? Kasi kailangan nating sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya kaibigan, panatilihin ka ng mayroong pag-ibig sa iyong kapwa. Tumulong ka sa mga taong nagpapahayag ng katotohanan. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Huwag mong dagdagan ang mga salita na kung sana hindi naman sinabi. Di ba? Ang dami mong idinadagdag na hindi ko naman sinasabi. Kaya kaibigan, kaya ako nagsasalito, ibino-broadcast ko kasi ikapapahamak mo yan. Maraming magiging gaya mo kung hindi ka matatauhan. Nakita mo? Ikapapahamak mo yan, kaibigan. Pero wala na akong magagawa. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Ay ang dami mong mga komento na kung saan ay ngayon uli ako nagsalita para sa iyo. Nang sa ganon, hindi lumala ang iyong kasalanan sa Diyos. Naiintindihan mo ba ang ibig ko sabihin, kaibigan? Kaya itong mga komentong ito, nagbibigay linaw sa iyo. Hindi kita pinapagalitan, hindi kita inaaway. May pag-ibig ako sa mga taong mapapahamak. Kasi kapag napahamak yun, wala nang ahunan doon. Kaibigan, tingnan mo yung sinasabi mong kasinungalingan. Saan ba pupunta ang mga taong sinungaling? Ito po babasahin ko sa iyo, kaibigan, para malaman mo yung taong sinungaling. Parurusahan nyo ng Diyos. Saan pupunta? Basahin natin. Pahayag 21:8. Pero nakakatakot ang sasapiti ng mga duwag, ang mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Yan po. Ano po ang mangyayari sa lahat ng mga sinungaling? Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Nakita po ninyo? Ibig sabihin may una pang kamatayan. Yun na pag-aralan po natin. Yung pupunta kapag namatay, ikaw, halimbawa namatay ka, hindi ka sorry kay Lord, hindi ka sumunod sa kanyang pamaraan, sa kanyang mga utos, naging matigas ang ulo mo, naging matigas ang puso mo, yung espiritu hindi ka sumusunod sa katotohanan, ano mangyayari? Di ba't mapupunta mo na yun sa Hades na tinatawag na yun ang nagdurusa ka doon, yun ang unang kamatayan, nagdurusa ka doon, naghihirap. Pagdating po dito sa ikalawang kamatayan, mas matindi na. Apoy at asopre. Magkasama na yung apoy at asopre. Mas matindi po yung asopre. Ito na yung ikalawang kamatayan. Kaya kaibigan, kasi nga, kung gagawin mo, makakabuti. Pero mas gawin mo ito sa Panginoon. Sa Panginoon ka na mag-sorry. Sa akin naman, okay naman po ako dahil pinatawad naman kita. Dahil wala naman ako para sa akin. Dahil ibinigay ko sa iyo ang magandang mensaheng ito para sa iyo. Ibig sabihin, kung ako'y may galit sa iyo, hindi ko na papansin ang iyong mga komento. Kaya dahil mahal kita, sa Panginoon ka na mag-sorry, ihingi mo yung tawad sa iyong mga espiritong hindi nakakaunawa. Kaya salamat sa Diyos kung naunawaan mo ngayon, humingi ka ng sorry kay Lord, gawin mo itama mo na ang iyong sarili. Gumawa ka ng mabuti, ang iyong pananalita, kaisipan, pawang katotohanan.
Ibig sabihin, kung ikay pinanahanan ng Espiritu, yung nabanggit natin kanina, yung bunga ng Espiritu, iyon ang ipamumuhay mo. Okay na ba yun sa'yo? So hanggang dito na lang kaibigan, ano? Sana magkaroon ka ng tamang unawa sa mga salita ng Diyos. Ituturing pa rin kitang kaibigan dahil ayaw ko na ikaw ay mapahamak. Patuloy ka magkomento, sana sa maayos na comment. Magtanong ka ng maayos, sasagutin pa rin kita. Pero kung pabalang pa rin at pangbabatikos, wala na akong magagawa sa iyo. At hindi ko yung papansinin. Pero kung magtatanong ka, papansinin ko. Dahil tayo po ay sumasagot sa mga tanong ninyo na hindi nyo pa alam. Kaya nga natin inuunawa doon sa mga banal na kasulatan sapagkat tayo ay bibigyan ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga salita ng Diyos dahil sasamahan niya tayo para maintindihan natin at hindi tayo mapahamak.